Good morning po sa ating lahat. Maganda po ang panahon, no? Medyo humid pero I believe in the grace of Jesus. Sa kanya pong biyaya po sa atin, tayo po ay magkakaroon ng isang magandang araw sa umaga pong ito. Now, I would like to tackle, medyo kakaiba po itong topic natin. Hindi siya eschatology, hindi rin po siya, tsaka walang filter ngayon, no? Nakita lahat o yan, no? Hindi po siya eschatology, hindi rin siya Bible study. Usapan po ito na kung saan na-experience ko po dati at nung isang pastor na kaibigan ko. No? Ito po ay may kinalaman sa paglaya namin sa institutional church. We're being prayed by that and it was 20. Lumaya siya. I think umalis siya. Nauna lang siya sa akin ng konting panahon. I think kung hindi ako nagkakamali, 2015. Wherein ako, 2016. So, magkasunod lang kami. Then, after that, ay lagi na kaming magkasama, lagi na kaming, sabay kaming kumuha ng kurso sa Bible School. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa. And ngayon yata ay very busy din siya sa gawain ng Lord sa kanyang sariling pamamaraan at malaya. Sabi ng Galatia, ito hindi pwedeng walang verse, pinalaya na kayo ni Kristo, huwag na kayong papaalipin pang muli. Well, ang institutional church po, parang maganda lang po siya sa una, pero kapag tumatagal po, makikita mo diyan yung katotohanan na parang may bida, parang may control, may manipulation. You cannot remove that. That's our experience, our sad experience with it. Actually, I asked the Lord sometime in 2011, yata. Sabi ko, Lord, bakit pag umuwi ako ng bahay, imbis na bless ako, parang may kabigatan. And then, yun pala yung mga time na sana umalis na ako. Pero umalis ako 2016 pa. Dahil parang mahirap kasing makawala sa ganyan eh. Para siyang mayroong chain, para siyang mayroong tinatawag na bakal. Alam mo kadena? Para siyang may tanikala, parang mahirap ka makawala. Pero pag nakawala ka na, yes, nakawala ka na, pero parang minsan nandoon pa rin sa at the back of your mind yung alam mong you are not yet free dahil parang iniiwasan mo, baka makita mo sila sa labas, mga ganon-ganon. Marami mga at nararanasan din na may ibang umalis. Last Saturday, I check it out na hindi naman po sinasadya dahil sa business po namin, meron po kaming pinuntahan na bahay. At nung pinuntahan namin yung bahay na yon, nagkataon din po na yung mga kasamahan ko dati rin sa dating, yung church na yon, na institutional church na yun, na pinanggalingan namin, taga doon din sila. So, nakumusta ko lang yung mga dating kasama ko. Umalis na rin pala sila doon. So, nakita na rin nila yung dapat makita. And I would like to thank God for that. Okay, bakit po ganon? Bakit ang institutional church po ay parang mabigat? Unang-una, kasi si Jesus, hindi naman po niya inintend na magkaroon ng institutional church. Okay? Ang institutional church po yung organized church na sinasabi. May tatayong isang lalaki o babae, pastor ang tawag sa kanila o pastora, tapos sila lang mga nagsasalita, and then yung iba spectators na lang o nakikinig lang, Pero hindi naman po ganoon ang Christianity sa Biblia eh. Sa Biblia makikita mo, ang Christianity ay nagbabanal na hapunan sila sama-sama. They are very happy to talk about the Lord. Nagpupulong po sila ganon. Mas better silang tawagin na congregation. At meron lang pong minsan mangunguna, may magsasalita, may magi-schedule lang. O ikaw, brother, ikaw muna magsalita, ikaw mag-lead, tapos susunod, ikaw ganon. Parang lahat may role. Ganon po ang Christianity sa Biblia. Paniwalaan nyo man ako o hindi. Nung umpisa po itong i-present sa amin, parang namulat na rin ako. Kasi sabi ko, oo nga no. Pero sabi ko, pag-aaralan ko nga. Until, syempre, nandun pa kami dati sa church namin na yon, nag-i-enjoy kami. Kasi ang daming events, ang daming programs. Yan yung susunod natin topic. Events and programs. Most Christians right now, puro events, puro programs. Walang evangelization, and that's so sad. Most of the big churches today in the Philippines, na Christian churches, hindi nila alam yung finished work ng Panginoon sa krus. Which is, kaya nga po tayo may mga pagpupulong o congregations dahil pinag-uusapan natin yung ginawa niya sa krus at kung paano natin ito may babahagi sa iba. Well, Christianity is so simple. Ginawa lang komplikado ng mga ibang mga
theologians at mga pastor na nagkamal ng salapi. Aminin na po natin yan. May pagkakamal po talaga ng salapi dito. Makikita mo yung leader, nagpro-prosper, biyahe dito, biyahe doon. Makikita mo po yan. Huwag niyo pong ipagtakayan kasi yung dating pastor namin, ganyan po talaga. Ganyan po talaga yung naranasan namin. May naipon ako sa alkansya. Nakita pa ako ng mother ko, kinuha ko yung alkansya ko, di ba? Sumakay ako ng jeep, bumalik doon sa church, binigay ko doon sa pastor ko yung pera na naipon ko na pumatak ng mahigit 1,200 na rin yun, no? Hindi pa nga puno yung alkansya ko, binigay ko kasi pupunta raw sila that time ng Singapore o Hong Kong, whatever, no? And then nalaman ko, pumunta pala siya doon, namasyal lang pala sila. Parang nag-isip na ako doon, binigay ko sa pastor tapos namasyal lang. Hindi dapat man lang, mas maganda nang binigay ko yon yung pera ko, na maski sabihin mo 1,200 lang, wala sa amount yan eh. Ang point doon, nandoon yung puso mo, binigay mo yung pera mo, tapos malala mo, ipinampasyal lang. Parang hindi yata ito swato. Pero ako, don't get me wrong, ako talaga nag-bless ako sa mga taong, alam ba yun, nakita ko naman na mahusay siya, bless ko siya ng pera. Binibigyan ko, hindi na po ako magbabanggit ng amount, pero nagbibigay talaga ako pag nakita kong ginagamit niya. Yung baba, meron naman siyang mayroon siyang puso sa gawain ng Lord. Pagkatapos nakita ko naman, nagbibigay ako ng pera. Sasabihin ko rin para sa personal mo din 'yan. Pero yung sobrang garbo ng hello, mag-isip-isip na rin po tayo. Naranasan po namin 'to. Meron pang isang manipulation dito, yung sa pamaraan ng pagpre-preach, ng pagpre-preaching. The one being preached there na talagang medyo nag-isip na po ako yung bird of Aaron. Yung balbas ba ni Aaron, no? Ayan ang binanggit niya. Ang sabi niya gano'n, siyempre ang balbas nasa bandang baba, hindi ba? Tapos yung ulo sa taas. So mauuna yung ulo bago sa balbas. Meron siyang preaching na yung oil, yung anointing kasi yun eh. Yung oil daw ibubuhos sa ulo, which is ito yung pastor daw sa ulo, pababa raw sa bird o sa balbas. Yun daw yung mga member. That's unbiblical. Nung nalaman ko, oh my God, that's unbiblical. Hindi gano'n ang sinasabi ng verse. Malayo po yun sa gano'n. Meron pong ibang meaning yung verse na yun at hindi na po natin pag-uusapan yan. Pero ang point ko rito, they can manipulate people by inventing some doctrines na parang kakagat yung mga walang alam sa Biblia. Ako na po doon yung isa dati. At ngayon natutuwa ako, bakit ako na-relieve nung Pero nung naisip ko naman na wala na yung mga dating kasama ko, nalungkot ako. Hindi dahil doon sa umalis sila doon. Nalungkot ako kasi naalala ko yung pinagsamahan namin dati. Okay. Pero yung umalis sila doon, great. Kasi ngayon mas maganda yung gawain nila sa Panginoon. No? Lalo na yung umalis na yun, talagang maano sa Bible yon. Talagang gusto nila, laging Bible ang pinag-uusapan. And yung mga yung mga pastor na, itong sasabihin ko yung pastor na kaibigan ko, umalis po siya doon kasi parang mother church yon. Ang gusto niya lahat ng ipre-preach niya, parang kukunin lahat doon sa mother church. Ay sabi niya, hindi naman pwede yun kasi sa Bible, bawat Kristiyano may anointing tayo. Yes, tama siya ron. Kaya umalis siya. Sumunod na rin ako ng following year. At marami na po nagsialisan. Natutuwa po ako, praise God for that. Kasi ako para po ako sa kalayaan, para ako sa freedom. Pero I'm nothing against with those with institutional church mindset. Unang-una po, kasi matagal na po kayo diyan, maybe talagang, kumbaga gamay nyo na yan eh. Kumbaga parang, yan na talaga, system na po ninyo yan. So, yan naman bagay na yan, hindi ko naman po papakilaman yan. Pero talagang po gusto ko po sabihin, Galatia 5:1, pinalaya na tayo ni Kristo, therefore manatili po tayong malaya. For me, napaka-importante noon. That's important kasi yung kalayaan po ni Christ, that's everything. Namatay siya para sa kalayaan natin. Kaya wag tayong papaalipin sa iba. No? Lalo nakikita mo lang yung buhay nila, sila, masagana, yung mga member, medyo, hello. Isip-isip din pag may type kasi naranasan po namin yan. At yung mga lumaya lang recently, may nakita po ako sa Facebook, may mga post siya, lumaya na siya dun sa dating institution na pinupuntahan niya. Congrats. Kasi, yes, that's better, brother. Better talaga. No? At walang tatalo sa kalayaan. Dahil ang kalayaan mismo, yan ang persona ng Panginoong Hesukristo. Good morning and God bless. Thank you.